Sa bundok kasi kami nanirahan noon. Tapos may mga time na wala kaming pagkain. Palipat-lipat kami ng bahay. Ang father ko, grade 6, mekaniko ng isang logging corporation. Tapos ang mother ko, nag-home service na manicurista. Pero wala kaming enough resources of income. Ang sahod ng papa ko hindi enough sa 6 na anak. Kasi nung nagsama ang mama at papa ko, pareho na sila may anak. Ang father ko 3, 3 lalaki. Mother ko 2, isang babae, isang lalaki. Tapos ako yung bunga ng kanilang pagsasama. Nakita ko yung kahirapan ng magulang ko. Tapos madami kami. Food. Walang pagkain, minsan nagugutom, ganun. Tapos ang bahay namin, hindi siya aming bahay, palipat-lipat. Ang matinding kahirapan na ito sa buhay ang nagtulak kay Joy upang mangarap na yumaman. Bata pa lang ako, parang na-imagine ko yung 2 to 3 years old. Sabi ko, pag meron lang akong 25, bibili ako ng 25 centavos kasi bata eh. Pag meron akong 25 centavos, bibili ako ng bahay. Yun yung naalala ko. Dahil bunso nga ako yung anak ng both sides, natutulog ako sa gitna. Ako sa gitna. So every time na natutulog sa gabi, problema yung naririnig ko. Yung problema ng magulang ko kasi pinag-uusapan nila, pambili ng bigas, pambayad ng pang-schooling, lahat yan na-witness ko at a young child. Na-witness ko yung, usapin ng mag-asawa. So kaya siguro maaga akong namulat na mag-isip ng problema kasi every night yan, pag nag-aaway yung magulang ko sa pera, witness ko yun kasi nandun ako sa gitna bilang bunso. Anumang pagsusumikap ng mga magulang ni Joy na mabigyan siya ng pag-aaruga at pagmamahal, nag-iwan pa rin ng matinding sugat sa kanya ang kahirapang kanilang dinaranas. Pag namroblema ang father ko, ang release ng father ko is sexual, And siyempre ang mother ko overwork. So ayaw niya magpagalaw, So pinipilit ng father kong talik sa mother ko. Nakikita ko siya pero I feel numbness pagdating sa sexual, no? Pero sa problema, anxiety, nagwo-worry, natatakot. Subalit isang pangyayari ang sumira sa inosenteng isipan ng batang si Joy. So one time, pag umaalis ang magulang ko, nag-home service ng pagmamanicure, ang naiiwan yung kapatid ko, which is my half-brother. Siguro pag mga teenager, nagbibinata, merong nag-i-experiment, sexually speaking. So, ako yung naging object ng kanyang experimentation. Ako yung ginagalaw niya. Makailang beses pa itong naulit at sa bawat pagkakataong ito ay nangyayari, pinipili na lamang ni Joy na manahimik at kimkimin ang naranasang pang-aabuso. The child na masyadong mindful sa paligid, needs ng iba, ayaw ko siya mapahiya. So ang ginagawa ko, nagtulog-tulugan ako as if na, kasi pag imulat ko yung mata ko, mapapahiya siya. Alam mo yun, I'm thinking of his needs rather than my needs. Tapos, hindi ko siya isusumbong kay mama, kasi pag isusumbong ko siya kay mama, mapapalo siya. So I kept it to myself. Sa halip proteksyon at kapanatagan ng loob ang maranasan sa loob ng sariling tahanan, ay matinding takot ang bumalot sa katauhan ni Joy. Ang gagawin ko na lang pag umaalis si mama, umiiyak ako. Pero hindi ko masabi why. So kahit anong iyak ko, iniiwanan pa rin niya ako. So naging iyakin talaga ako kasi every time na alis si mama, iiyak ako dahil alam ko I will be in danger. Helpless ako, powerless ako pag tulog na ako. Sa kabila ng mga naranasan, nagpatuloy pa rin si Joy na mangarap at magsumikap sa pag-aaral. Subalit na natiling malaking balakid sa mga pangarap na iyon ang kahirapan ng kanilang pamilya. Pinapili ako ng father ko.